Akala ng Rusya ang mabagal pero tuloy-tuloy na pag-usad ang magwawagi sa kanila sa digmaan sa Ukraine. Hindi nila balak magmadali sa laban na ito. Masaya ang Rusya maging pagong kahit sobrang bagal nito gumalaw na pati sikat na reptilya ay napapahiya. Binasag ng Ukraine ang shell ng pagong. Sa bagong taktika, nabutas ng Ukraine ang harapan ng Rusya sa Zaporizhia. Nakamit nila ang 35 km breakthrough sa isang matinding pag-atake na siguradong magpapaisip kay Vladimir Putin. Ano bang nangyari? Ayon sa United 24 Media, noong Oktubre, 12 matagumpay na naisagawa ng mga espesyal na tropa ng Ukraine ang kanilang misyon sa pag-ataking iyon. Naipaatras nila ang depensa ng Russia at napalaya ng Ukraine ang isang baryo matapos bumagsak ang depensa dahil sa matinding presyon. Ang baryong iyon, Mali Shabaki, ay tinutuluyan ng ika-24 na hiwa-hiwalay na unit ng paglusob ng Ukraine. Ika-24 na hiwa-hiwalay na unit ng paglusob ng Ukraine. At kumikilos kasama ng ika-33 na hiwa-hiwalay na rehimento ng paglusob ng Ukraine. Sama-sama, winasak ng mga unit ang puwersa ng Russia sa Mali Shabaki, kaya't napasok nila ang baryo at naitaas muli ang watawat ng Ukraine. Nakita natin yon sa isang reel na ibinahagi sa Facebook na nag-anunsyo ng paglaya ng Mali kasama ang mensahe. Ang mga unit ng ika-24 na hiwa-hiwalay na assault battalion, ika-24 na hiwa-hiwalay na unit ng paglusob ng Ukraine kasama ang kanilang mga kapatid sa armas mula sa ika-33 na hiwa-hiwalay na assault regiment ay nagtataas ng watawat ng Ukraine sa pamayanan ng Mali Shabaki sa Zaporizhia front ayon sa post. Ang pamayanan ay nasa ilalim ng kontrol ng Defense Forces ng Ukraine. Pinuri ng post ang koordinasyon ng dalawang unit gamit ang salitang Ukrainian na Pobratimami. Ang salitang ito ay maluwag na isinasalin bilang mga kapatid sa armas. Ipinapakita nito na ang bagong estratehiya ng Ukraine sa pagsalakay ay mas pinagtitibay ang samahan ng mga tropa kaysa dati. Maaaring umatake ang Rusya sa hindi magkakaugnay na mga alon upang makamit ang resulta. Sinusupil ng Ukraine ang mga tagumpay ng Rusya sa pamamagitan ng pagtutulungan, dedikasyon, at kakayahang magpakawala ng sabayang impyerno laban sa kanilang mga kalaban. Tandaan mo rin ang pangalang Shabaki? Babalikan natin yan mamaya. Sa ngayon, may dagdag na simbolismo ang pagtaas ng watawat ng Ukraine sa muling nabawing baryo. Normal lang ang ganitong gawain. Ang pagtataas ng watawat ay simbolo ng tagumpay. Maaaring sinamantala lang ng Ukraine ang pagkakataon para kontrahin ang madalas na ginagawa ng Russia nitong mga buwan. Ang peking pagtaas ng watawat sa mga baryo. Kahit na wala namang nasakop ang Russia, kailangan lang nating tingnan ang nangyari sa Fobova para makita ang bagong taktika ng Russia sa aksyon. Noong Oktubre, sinabi ng Russia na nasakop na ng kanilang tropa ang isang maliit na baryo. Ang Vobova ay isang pamayanan sa Dnipropetrovsk, Ukraine, hindi sa mas kilalang Vobova ng Zaporizhia. Nagsisinungaling ang Russia dahil agad pinuksa ng Ukraine ang mga sundalo nilang pumasok sa Vobova sa loob ng ilang minuto. Tinalakay namin ang propaganda ng Russia sa peking pagtataas ng watawat sa isang video, kaya panoorin mo ito para sa karagdagang impormasyon. Dapat mong tandaan, pinepeke ng Russia ang pagtataas ng watawat at ginagawa ito ng Ukraine kapag nababawi nila ang teritoryo. Kinumpirma ni Colonel Valentin Manko ng Assault Forces Directorate ng Armed Forces of Ukraine na nasa kamay na ng Ukraine ang Mali Shabaki. Sa isang Facebook video, kinumpirma niyang matagumpay ang pagsalakay sa Mali Shabaki at nagbigay pa ng dagdag impormasyon. Ayon kay Manko, nalinis din ng Ukraine ang baryo ng Shabaki sa kanilang pagsalakay. Sinabi naming tandaan ang pangalan. Bukod dito, nagawang mapalaya ng assault troops ng Ukraine ang maliit na baryong Stapova. Naging produktibo ang Oktubre 12 para sa Ukraine sa pagsubok nitong makapasok sa sinakop na bahagi ng Zaporizhia. Ang produktibong araw ng Ukraine ay masama para sa Russia at ipinaliwanag ni Manko kung bakit. Kasama sa mabilis na pagsulong ng Ukraine sa Zaporizhia ang paglilinis at pagpapalaya sa mga baryo na nagdulot ng pagbawi ng malaking teritoryo sa isang araw. Ayon sa Euromaidan Press, nakapasok ng 35 kilometro ang Ukraine sa Zaporizhia sa 5 kilometrong frontline. Katumbas ito ng 31 milyang lapad ng puwersa ng Ukraine na umabante ng mahigit 2 milya papasok sa Zaporizhia. Sinisira nila ang puwersa ng Russia habang sumusulong at posibleng naghahanda para sa higit pang pag-atake. Hindi lang ito masamang araw para sa Russia, kundi masakit din para sa kanila. Ayon sa ulat ng Cable News Network, noong Oktubre 1, kinailangan ng harapin ng Russia ang mabagal na pag-usad ng kanilang mga tropa matapos ang isang opensiba noong tag-init na hindi nakamit ang alinman sa mga layunin na itinakda ni Putin para sa kanyang mga sundalo. Noong Setyembre,
259 kilometro kwadrado lang ng Ukraine ang nakuha ng Russia o halos 100 milya kwadrado. Ito ay 44% na mas mababa kaysa sa nasakop ng Russia noong Agosto na nagpapakita ng bagong tagumpay ng Ukraine. Ang mabagal na pag-usad ng Russia ay nangangahulugan na bawat piraso ng teritoryong nakukuha nila ay parang gintong alikabok. Para kay Putin, habang sinusubukan niyang likhain ang impresyon na hindi kayang pigilan ng Ukraine ang Russia sa pagkapanalo sa digmaan, nababasag ang impresyon kapag nawawalan ng teritoryo ang Russia sa kontra-atake ng Ukraine. Pinakita lang ni Mali Shabaki na kaya ring ng Ukraine makakuha ng teritoryo gaya ng Russia at sa bagong estratehiya ng pag-atake ng Ukraine, maaring ito pa lang ang simula ng mga problema ni Putin. Tatalakayin pa natin mamaya ang bagong pag-atake ng Ukraine sa video. Ngunit ayon sa Euromaidan Press, ang pagbawi sa Mali Shabaki at mga kalapit na baryo ay magdudulot ng sakit sa Russia sa isa pang dahilan. Ayon dito, dumating lang ang Russia sa labas ng Mali Shabaki at mga kalapit na baryo noong Marso 2025 matapos lusubin ang Piatikati. Nagresulta ang paglusob noong Marso sa pag-usad ng Russia ng 4 km sa Ukraine sa 10 km na frontline. Gumanti ang Ukraine ayon sa ulat at nabawi nila ang Shabaki sa proseso. Inatake ng Russia ang Nayon noong Hulyo, kaya muling nakuha ng Russia ang teritoryong kakabawi lang ng Ukraine. Hindi ito simpleng kontraopensiba ng Ukraine. Ito ang naging tuldok sa isang mahaba at tuloy-tuloy na pangyayari na nagsimula pa noong Marso ng taong ito. Natapos na ang pansamantalang palitan ng kontrol sa mga baryong ito at nanaig ang Ukraine. Sa unang tingin, parang kaunti lang ang narating ng Ukraine noong Oktubre 12. Maganda ang pagpapalaya sa ilang baryo at pagtagos sa linya ng mga Ruso. Pero maliit pa rin ang nasakop na teritoryo sa kabuuan. Gayunpaman, kung titingnan sa mas malawak na perspektibo ang digmaan sa Ukraine, makikita na pinalaya ng Ukraine ang Mali. Bahagi lang ang Shabaki ng mas malaking pangyayari sa bansa ngayon. Ang Ukraine ay kontra-atake at dahan-dahang nababawi ang mga teritoryo mula sa puwersang Russia nitong mga nakaraang buwan. Tingnan lang ang nangyayari sa Dobropilya at Donetsk ngayon para makita iyon. Noong Oktubre 10, iniulat ng United 24 Media ang mga pahayag na ginawa ng Commander-in-Chief ng Hukbong Sandatahan ng Ukraine, Oleksandr Siersky. Ginawa ang mga pahayag noong field visit 2 araw bago iyon, kung saan sinabi ni Siersky na may kontra-opensiba ang Ukraine habang nagsasalita tayo. Sa Dobropilya, nagawang mapalaya ng Ukraine ang humigit kumulang 100 at 80 na kilometro kwadrado o mga 674 na milya kwadrado. Lahat ito ay bunga ng lalong epektibong mga pag-atake ng Ukraine. Mas maganda ang pagpapalaya sa Donetsk. Ayon kay Siersky, 2,100 at 29 kilometro kwadrado ang napalaya sa bahaging iyon ng digmaan o mga 82 milya kwadrado. Kaya ang nakita natin noong Oktubre 12 ay hindi isang hiwalay na insidente. Ginagamit ng Ukraine sa Zaporizhia ang napatunayang epektibong paraan mula Dobropilya at Onetsk. Inaangkin ng Russia ang mga pamayanan gamit ang kakaunting bilang ng mga tropa at nagsisimula ng pagbayarin ito ng Ukraine sa pamamagitan ng kanilang mga kontra-atake. Nangyayari ito sa buong bansa. Ang pagbawi sa Mali Shabaki ay maaaring unang hakbang sa serye ng mga paglaya na tiyak magpapagalit kay Putin. Hindi ganito dapat ang taglagas ng 2025. Dapat sana ay panahon ito ng pagdiriwang matapos makuha ng Russia ang napakalaking bahagi ng teritoryo noong tag-init. Binabawi ng Ukraine ang mga tagumpay ng Russia noong tag-init. Lalo pang napapalayo si Putin sa mga layuning hindi niya naabot kanina pang taon. Lahat ng ito ay nagiging posible dahil sa isang bagay na nabanggit natin kanina sa video. May mga bagong taktika ng pagsalakay ang Ukraine at ipinapakita ng mga numero na epektibo ang mga taktikang ito. Sa ulat niya ukol sa mga nagawa ng Ukraine sa Mali, ipinaliwanag ni Shabaki Militani ang kakaibang paraan ng Ukraine sa kanilang mga pagsalakay. Nakakatulong ito sa pagbawi ng maraming teritoryo. May mga tropang pang-atake ang Ukraine na ginagamit laban sa depensa ng Russia at mobile reserve sa ilang rehiyon. Sa lahat ng pagkakataon, nakakaranas ng malaking tagumpay ang mga tropang pang-atake na ito dahil sa pagbabago ng taktika na isinasagawa ng Russia. Iniulat ng Moscow Times noong Setyembre na sinusubukan ng Russia gumamit ng tinatawag nilang mga grupong sabotahe para makalusot sa harapan. Kinukwento nito si Siersky na nagsabi, mula simula ng tag-init, nagkaroon ng pagbabago sa taktika ng kalaban. Ang pangunahing gawain nila ay makapasok ng mas malalim hanggat maaari sa ating teritoryo, umatras, magtipon muli, at sumulong ulit. Pagkatapos ay atakihin ang mga target sa loob upang maparalisa ang ating lohistika at pagpapalit ng mga tropa. Sabi pa ni Militini, maaaring 4 o 6 lang ang mga sundalong Ruso sa mga unit na ito. Mukhang ang layunin ng Rusya ay palihim na ipasok ang kanilang mga tropa sa harapan kaysa tuluyang sirain ito.
isang paraan na gumagana. Sa isang banda, nakakakuha talaga ang Rusya ng maliliit na pamayanan at teritoryo gamit ang mga grupong sabotahe. Ang katotohanan na napakaliit ng mga unit ng Rusya ay nangangahulugan din na kaya nilang makakuha ng maraming maliliit na tagumpay na kapag pinagsama-sama ay nagmumukhang kahanga-hanga ang mga numero sa unang tingin. Gayunpaman, ang kahinaan ng paraan ng Rusya ay nabubunyag na ngayon ng Ukraine. Hindi kayang magtayo ng matibay na depensa ng maliliit na unit para mapigilan ang kontra-atake ng Ukraine. Walang armored vehicle support ang unit ng Rusya at masyadong makitid ang butas na ginagawa nila kaya agad natatakpan ng Ukraine. Kapag naisara ang mga butas, napapaligiran ang mga sundalong Rusya at hindi na sila nasusuplayan o nadadagdagan ng puwersa. Kapag inilunsad ng Ukraine ang kanilang mga pag-atake, nawawala sa mga puwersa ng Rusya ang teritoryong kanilang inangkin. Nagtatag ang Ukraine ng bagong sangay ng militar para magsagawa ng pag-atake at mabawi ang teritoryo. Iba ang operasyon nito kumpara sa Air Assault Forces o DSHV ayon kay Siersky. Ang mga Air Assault Trooper ay elite infantry na kayang umatake, magdepensa at mag-raid, sabi ng Commander-in-Chief ng Hukbong Sandatahan ng Ukraine. At ang mga assault unit ay mga unit na mabilis tumugon. Kumikilos sila sa pinakamahirap na lugar, walang permanenteng depensa at tinatawag kapag kailangang basagin ang unang linya ng kalaban. Gustong pumasok ng Rusya, ngunit tumutugon na ang Ukraine gamit ang sarili nitong mabilis na unit sa bawat kilos ng Rusya. Sa kanyang column na The Strategic Edge sa Medium, ang dating sundalong Amerikano at federal agent na si Brian Aislinn ay mas malalim pang tinalakay ang mga bagong puwersa ng pagsalakay ng Ukraine. Sabi niya, may mobile reserve ang Ukraine na aktibo at malayang gumagalaw sa buong bansa. Idinisenyo ang reserbang iyon para sirain ang depensa ng Russia, lalo na sa mga rehiyong may kalamangan sila dahil sa paggamit ng mas maliliit na unit. Hindi kasama sa labanan ng ibang tropa ng Ukraine ang mga puwersang ito at hindi rin sila nakikipaglaban sa harap o nagtatanggol laban sa Russia. Sa halip, inilalaan nila ang kanilang sarili sa paglulunsad ng mga pag-atake. At naging labis silang matagumpay nitong mga nakaraang buwan. Ang muling pagbawi sa Malicia Baki ay pinakabago lamang sa mahabang listahan ng mga halimbawa ng paggamit ng mga bagong puwersang pandigma na ito. Ayon kay Aislinn, iniulat ng ilang Ukrainian outlet na ang mga bagong puwersang pandigma ay sumusunod sa iisang plano. Sabi ni Aislinn, maliit ang grupo ng umaatake ng Ukraine, madalas sa gabi, mula sa gilid hindi sa harapan, at agad ipinapasa sa mas mabibigat na unit pag may daan na. Pamilyar yan. Ginagawa rin ng Russia pero laging palpak. Nabanggit namin na estratehiya ng Ukraine ang pagsara ng mga puwang sa harapan mula sa sumisingit na sundalo ng Russia. Kung walang mga puwang, hindi makakapagpadala ng dagdag na tropa o mabibigat na unit ang Russia. Kailangan nitong gawing permanente ang tagumpay. Walang ganyang problema ang Ukraine. Ganoon din ang ginagawa ng kanilang assault group tulad ng Russia. Ang kaibahan, may sumusuporta sa kanila para magtagumpay. Maaaring sintomas ito ng depensiba ng Ukraine kumpara sa opensiba ng Russia. Posibleng mabigo ang bagong estratehiya ng Rusya dahil sobra itong nagpapalawak ng opensiba. Tulad ng napansin ng United 24 Media noong Oktubre, halos ubos na ang armor ng Rusya. Maaaring hindi na dumarating ang mabibigat na unit ng Rusya dahil wala na talaga sila. Sa kabilang banda, mukhang mayroon ang Ukraine ng mga mabibigat na unit na kailangan nito. Nagtatagumpay ang assault group dahil may suporta sila sa depensa. Hindi sila kumikilos mag-isa. Oo, ang mga assault group ay gumagala sa paligid ng Ukraine. Ngunit inilalagay sila sa mga particular na lugar kung saan posible ang muling pagbawi. Ayon sa Facebook post ng ika-24 na hiwa-hiwalay na assault battalion, nakikipag-ugnayan ang assault group ng Ukraine sa mga kasamahan para tiyaking matagumpay ang bawat pagbawi. Ang bagong paraan ng Ukraine sa mga pagsalakay ay isang pagbabago sa kung paano nila sinasanay ang kanilang infantry. Ayon sa ulat ng Kiev Post noong Oktubre 10, nagbago ang pagsasanay dahil sa pagbabago ng larangan ng digmaan sa Ukraine. Ayon sa outlet, dahil naging pangunahing banta ang mga drone sa digmaan, mas madalas manatili ang infantry sa mga pinatibay na trinsera kaysa magsagawa ng malalaking pagsalakay. Ito ay isang hamon na parehong nararanasan ng magkabilang panig. Tulad ng binanggit ng Army Technology, ang mga drone na ngayon ang responsable sa hanggang 80% ng mga nasasawi sa digmaan. Halos imposibleng gawin ang mga malalaking pag-atake na dati nang ginawa ng Russia dahil sa dami ng walang taong sasakyan na kayang sirain ang tropa at armor. Hindi na praktikal ang ganitong pag-atake sa tao at kagamitan. Hindi ligtas ang Ukraine sa pagdami ng drone dahil gumagamit ang Russia ng maraming fiber optic at first-person view drone. Kaya naman may maliliit na unit ng pagsalakay ang Russia at gayon din, may maliliit na bagong grupo ng pagsalakay ang Ukraine. Gayunpaman, kailangang bawiin ng mga sundalo ang teritoryo, ayon kay Kiev Post.
Isa ito sa mga bagay na hindi kayang gawin ng mga drone o hindi pa kaya sa ngayon. Sabi sa ulat, binago ng bagong pagsasanay ng Ukraine ang paraan ng mga sundalo nila sa pakikidigma gamit ang infantry. Ang mga halatang pagbabago ay nagmumula sa pagbabago ng mga armas. Hindi na nagsasanay ang mga puwersa ng Ukraine gamit ang mga lumang armas mula sa panahon ng Soviet na dati nilang ginagamit. Karaniwan na ngayon ang istilong kanluraning sandata at ginagamit ito ng Ukraine para mas epektibo ang kanilang sundalo. Ayon kay Chasik, isang sundalo, sinabi niya sa Kyiv Post, mas magaling na ang mga lalaki sa firing range at labanan. Naging mas, paano ko ba sasabihin, epektibo sila. Kung walang pagsasanay, magiging sobrang mahirap sa labanan. Mas epektibo ang mga sundalo, kaya mas maganda ang koordinasyon. Sa Ukraine, ang pangunahing pagsasanay ngayon ay sa maliit na grupong infantry. Pumuputok sila mula sa iba't ibang distansya bago umatras sa lugar ng trabaho. Mukhang ginawa ang mga pagsasanay na ito para sa bagong puwersa ng Ukraine. Pumapasok ang maliliit na unit, nagpapaputok at tinatanggal ang tropang Ruso, tapos umaatras para bigyang daan ang mas mabibigat na unit ng Ukraine na bawiin ang teritoryo. Ang katumpakan na pinagsama sa bilis, ang siyang layunin ng pagsasanay ng infantry ng Ukraine at nagsisimula na nating makita ang epekto ng kanilang pamamaraan sa larangan ng labanan. Ginagamit ng Ukraine ang mga bagong taktika sa depensa at opensiba. Nakausap ng Kiev Post si Shambhala, isang sundalo na nagbigay ng dagdag na paliwanag. Bawat ehersisyo ay tungkol sa kaligtasan para sa bawat isa sa kanila at para rin sa buong grupo. Mas malaki ang pinsala ng maliit na grupo kaysa buong kumpanya ng infantry. Ang prinsipyo ng aming pagsasanay ay tinatawag na nag-iisang sundalo, sabi ni Shambhala. Isang tao na magaling gumalaw, marunong mag-camouflage, alam ang teknikal ng sandata, nababasa ang intensyon ng kalaban, kayang umatake at umatras ng paulit-ulit, at kayang pigilan ang kalaban. Sa maliit at mabilis na grupo, muling pinatunayan ng Ukraine ang kakayahang mag-adapt sa mga taktika ng Russia. Ang mismong mga taktika ng pagsasanay na ginagamit ng Ukraine para sa kanilang depensa ay siya ring ginagamit ngayon ng kanilang mga bagong assault group para mabawi ang mga teritoryo. Bumabalik sa Mali Shabaki, matutuwa rin ng Ukraine na mabawi ang anumang teritoryo sa Zaporizhia dahil sa ginagawa ng Russia sa nuclear power plant sa rehiyong iyon. Nagawang masakop ng Russia ang plantang ito noong simula pa lang ng digmaan at hawak nila ito mula noon hanggang ngayon. Mukhang pinuputol ng Russia ang koneksyon ng planta sa grid ng Ukraine at nagtatagumpay sila. Ayon sa ulat ng Kiev Independent noong Oktubre, 12 unang beses na sinadya ng Russia na putulin ang koneksyon ng Ukrainian power grid sa Zaporizhia Nuclear Power Plant. Walang matalinong pagdiskonekta dito. Nagawa ng Russia na putulin ang kable. Tinamaan nila ang linya ng kuryente noong Setyembre 23. Mula noon, umaandar ang planta sa backup na diesel generator. Napakadelikado nito at tila senyales na sinusubukan ng Russia ikonekta ang planta sa sarili nilang grid. Ayon kay Andrei Shibaya, ang foreign minister ng Ukraine, sa isang ex-post. Hindi lang ito tangkang pagnanakaw ng nuclear facility ng Ukraine. Ang hindi autorisadong mga aksyon ng State Nuclear Energy Corporation ng Russia, ang Rosatom, ay lumalabag sa kinikilalang international na mga protokol ng kaligtasan sa nuklear, sumasalungat sa lisensya ng Ukraine, at direktang nagbabanta ng isang insidenteng nuklear. Ayon kay Sobaya, binibigyan ng bagong pananaw ng mga aksyon ng Russia ang Mali Shabaki. Mukhang maliit na baryo lang sa Zaporizhia ang napalaya ng Ukraine, pero mahalaga ito sa mas malawak na konteksto ng rehiyon. Ang 3 kilometrong abante sa 5 kilometrong frontline ay mahalagang hakbang para sa Ukraine. Mas inilapit nito ang puwersa ng bansa sa nuclear power plant na inaabuso ng Russia, na maaaring magdulot ng nuclear sakuna. Hindi maaaring payagan ng Ukraine na mangyari iyon. Kaya naman malamang na mas magsisikap pa ang kanilang mga assault group sa Zaporizhia sa mga susunod na buwan. Gumagana rin ang bagong estratehiya ng Ukraine sa ibang lugar, kabilang na sa Dobropilya at Onetsk. Pero baka kailangan talagang magsikap ang Ukraine sa Zaporizhia para pigilan ang malaking pagkakamali ng Russia. Napakarami na ang may nuclear power plant. Hindi lang sa lupa at himpapawid nahihirapan ang Russia habang magastos at di pang matagalan ang pananakop nito sa Ukraine. Nahihirapan din ito sa dagat. Ayon sa mga ulat ng NATO, dumaranas ng matinding krisis ang hukbong dagat ng Russia. Nakitang-kita sa kahiya-hiyang pag-atras nila mula sa Mediterranean. Siyempre, masusing binabantayan ng mga opisyal ng NATO ang mga kilos militar ng Russia nitong mga nakaraang araw, lalo na matapos ang mga insidente ng pagpasok ng mga drone sa himpapawid ng NATO sa mga bansang tulad ng Poland at Romania. Dapat laging mas maaga ng isang hakbang ang mga bansa kaysa Russia. Sa panahon na maraming pinuno ng mundo ang takot sa posibleng dagdag na agresyon ng Kremlin o direktang pag-atake sa NATO, gaya ng sa Baltic States, kaya't masigasig ang alyansa na bantayan ang Kremlin
At ang mga asset nito, hindi lang sa Ukraine kundi pati sa iba pang lugar. Matagal nang minomonitor ang mga pandagat na asset ng Russia sa Mediterranean Sea. At kamakailan, may kinatawan ng NATO na nagbunyag ng nakakagulat na katotohanan. Kakaunti na lang ang barko ng Russia sa bahaging ito ng dagat. Ang opisyal, na mas piniling manatiling hindi pinangalanan habang nakikipag-usap sa media, ay nagsabi, ayon sa aming pagsusuri, ang Russian Navy na kulang na nga sa mga mapagkukunan kung saan ilalagay ang kanilang mga asset, ay nakararanas ng mga hamon at dilema sa pagbuo ng kanilang puwersa. Sa kasalukuyan, naapektuhan nito ang kanilang posisyon sa dagat Mediterranean. Sa madaling sabi, may matinding problema ang Russia dahil maraming asset nila ang nasira, nawasak o ginagamit sa iba. Hindi na nila kayang magpanatili ng malaking puwersa sa pinakamalaking dagat sa Europa, isang malaking pagbabago. Matagal nang pinananatili ng Rusya ang matatag na presensya ng kanilang hukbong dagat sa Mediterranean, na tinatawag na Permanenteng Task Force ng Hukbong Dagat ng Rusya sa Dagat Mediterranean. Kahit nung panahon pa ng Unyong Soviet, ginawang prioridad din ng Hukbong Dagat ng Soviet na magkaroon ng isang armada sa Mediterranean, na opisyal na kilala bilang ika-5 Operational Squadron. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng lugar na ito sa pamunuan noon at ngayon, at malinaw kung bakit. Ang Mediterranean ay hindi lang ang pinakamalaking dagat sa Europa, kundi isa rin sa pinakamahalagang anyong tubig sa buong mundo. Ito ay naging pangunahing sentro ng kalakalan at paglalakbay sa paglipas ng panahon. Nagsisilbing mahalagang ugnayan sa pagitan ng tatlong magkakahiwalay na kontinente, Europa, Asia, at Africa. May mahigit 20 bansang nakapalibot sa Mediterranean, kabilang ang Pransya, Italia, at Gresya. Mga bansang Asyano gaya ng Turkiya, Syria at Aprikano tulad ng Ehipto, Algeria. Makatuwiran lang na gustong magkaroon ng presensya ng Rusya sa bahaging iyon ng mundo upang maipakita ang kapangyarihan at impluwensya nito sa rehiyon. Ang Mediterranean ay naging sentro noong Cold War. Ang ika-5 Operational Squadron ng mga Soviet ay nagsilbing panimbang sa ika-6 Fleet ng United States Navy, na siyang may kontrol sa malaking bahagi ng dagat noong panahong iyon. Nagbago na ang panahon, wala na ang Soviet Union at tapos na ang Cold War. Nagpatuloy ang Russia sa pagpapatakbo ng barko at nagtayo ng permanenteng task force sa Mediterranean Sea noong 2013. Dahil dito, nagkakaroon ng kakayahan ang Kremlin na panatilihin ang presyon sa timog ng NATO, imbes na hayaang United States at Europa lang ang may kontrol. Nagbibigay ito sa Russia ng pagkakataon bantayan ang galaw at rutang pangkalakalan sa dagat at posibleng makialam o guluhin ang mga iyon. Kung maramdaman nitong kailangan gawin iyon, dagdag pa ang kakayahang suportahan ang anumang kaalyado nito sa rehiyon. Noong 2015 gumamit ang Russia ng mga barko sa Mediterranean sa kanilang pakikialam sa digmaang sibil sa Syria. Suportado ng Kremlin, si Pangulong Bashar al-Assad. Noong una, ang Mediterranean Task Force ng Russia ay binuo mula sa mga barko ng Black Sea at Northern Fleet at itinalaga sa Syria. Karaniwan, binubuo ito ng hanggang 15 barkong pandigma, may kasamang auxiliary na sasakyan, at maaaring magdagdag ng mga barko mula Baltic Fleet kung kailangan sa operasyon. Nakita rin natin na nagpadala ang Moscow ng maraming submarino sa Mediterranean noon para palakasin ang kanilang posisyon at operasyon sa rehiyon. Ngunit tila wala na ang dating lakas ng hukbong dagat dahil kakaunti na lang ang mga barkong pinapatakbo ng Rusya sa rehiyon. Sabi ng NATO official, may dalawang dahilan kung bakit humina ang hukbong dagat ng Rusya sa Mediterranean. Ang pangunahing dahilan ay ang pagkawala ng estratehikong daungan ng Rusya sa Tartus, Syria. Nagsimula ito sa digmaang sibil sa Syria kung saan nabigo ang Rusya na mapanatili si Bashar al-Assad sa kapangyarihan at pigilan ang opensiba ng oposisyon. Matagal na kontrolado ng Kremlin ang Syria, pero nang bumagsak ang rehimen ni Assad noong 2024 agad nawala ang impluwensya nito. Tunay nga, ilang araw lang matapos mapatalsik ang rehimen. Lumabas ang isang ulat mula sa pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine na nagsiwalat na sinimulan na ng Russia ang malawakang paglikas ng kanilang mga tropa at kagamitang militar mula sa 2 base na hawak nila sa bansa. Latakia ang pangunahing base ng himpapawid ng Russia sa Syria. Tatars naman ang base ng hukbong dagat nila. Matagal nang umasa ang Russia sa Tatars bilang pangunahing lugar para sa pagpaparefuel, pagdadock, at pagkukumpuni ng kanilang mga barko sa dagat Mediterranean. Noong early 1970s, unang nagdala ng barko sa lugar. Matapos pirmahan ang kasunduan ng Soviet at Syria, naging mahalaga ang base na ito noong digmaan sa Syria dahil dito dumaan ang mga armas mula Russia papunta sa rehimen ni Assad. Noong 2000
at 15 lumagda ang Moscow at Damasco ng 49 taong kasunduan sa pagupa. Malaki ang ginastos ng Russia sa infrastruktura, pinalakas nila ang presensya at nagdagdag ng tauhan at kagamitan sa Tatus. Tinatawag ding bintana ng Russia papuntang Africa ang Tatus, na ginagamit ng Kremlin para palawakin ang impluensya nito sa Africa. Ginamit ito, halimbawa, para sa pagpapadala ng mga mersenaryo ng Wagner Group sa iba't ibang bansa sa Africa. Malaki ang papel nito sa layunin ng Russia na palawakin ang impluensya sa mga bansang tulad ng Cameroon, Central African Republic at Democratic Republic of Congo. Panalo para kina Al-Assad at Pangulong Putin ng Russia ang pagkontrol ng Russia sa Tatus. Nang mawala sa kapangyarihan si Al-Assad at namumuhay na marangya sa Moscow, biglang hinarap ng Russia ang mabigat na bagong realidad. Noong Enero, binawi ng bagong pamahalaan ng Syria ang kasunduan sa pag-upa at pinalayas ang mga Ruso mula sa lugar. Sa mga sumunod na araw, napilitan ang Russia ilikas ang flotilla nila sa Mediterranean. Nagpadala sila ng karagdagang mga barkong sumusuporta tulad ng kargamentong barko na Sparta EE at landing ship na Alexander Shabalin at iba pa sa lugar upang tumulong sa paglikas. Umalis na sa Tatus ang mga Russian frigate tulad ng Admiral Gorshakov at Admiral Golovko sa huling pagkakataon at sa kabila ng kanilang pagsisikap na makipagnegosasyon para sa mas mahabang pananatili sa rehiyon, nawala sa Kremlin ang access sa tanging base ng hukbong dagat nito sa Mediterranean para sa pagre-refuel, pagkukumpuni, at pagsusupply ng kanilang lokal na task force. Malaki ang epekto ng pagkawala na iyon. Sa Tatus, may base ang Russia na maaasahan nito sa Mediterranean Sea. Dahil dito, mas madali nilang napanatili ang malaking fleet sa rehiyon dahil laging may mapupuntahan at mapagdadakan ang mga barko. Pwedeng maghatid at magsakay ng tropa at supply sa mga barko sa Syria. Kung kailangang kumilos ng Russia sa rehiyon, may handa itong puwersang pwedeng lagyan ng gasolina at ilunsad sa dagat. Ngayon, wala na ang opsyong iyon. Sa halip, kung gusto ng Russia na ipagpatuloy ang pagpapatakbo ng mga barko sa Mediterranean, kailangan nitong ipadala ang mga ito mula sa iba pa nitong mga daungan at base ng hukbong dagat na wala naman talaga sa loob ng rehiyon ng Mediterranean. Sa katunayan, ang pinakamalapit na opsyon ng Russia ngayon ay ang mga daungan nito sa Black Sea, kabilang ang isa sa lungsod ng Russia na Novorossiysk at iba pa sa sinakop na rehiyon ng Crimea. Kahit ganoon, hindi rin ganoon kadali para sa Russia na makapagpadala ng mga barko mula Black Sea papunta sa Mediterranean dahil kailangan pa nilang maglakbay ng malalayong distansya. Malalayong biyahe na nangangailangan ng maraming gasolina at pagdaan sa mga kipot ng Turkey. Problema na iyon kahit dati, pero mas malala ngayon dahil sa matinding krisis sa gasolina sa Russia na pinalala ng sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine gamit ang mga drone sa oil refinery, pipeline, at iba pang infrastruktura ng gasolina sa bansa. Kulang na ang bansa sa gasolina para sa makinarya ng digmaan, kaya mahihirapan silang magpaandar ng barkong pandigma sa malalayong biyahe papuntang Mediterranean. Maaaring gamitin ng Kremlin ang iba pang pantalan sa Hilaga o Baltic, tulad ng Baltisk sa Kaliningrad, baybayin ng Baltic Sea. Gayunpaman, ang mga barkong aalis mula roon ay kailangang dumaan sa mas mahaba at mas komplikadong mga ruta para makarating sa Mediterranean. Kahit dumating ang mga barko, dapat pa rin silang sumunod sa schedule. Kailangang tiyakin na sisimulan nila ang pagbabalik sa tamang oras para hindi maubusan ng gasolina o supply bago makabalik sa pantalan. Ibig sabihin, kung mawala ang kontrol sa Tatas, halos imposibleng magpatuloy ang task force ng Russia sa Mediterranean Sea ayon sa opisyal ng NATO. Dahil nawala ang pantalan na iyon, kung magdadala sila ng kilo-class na submarino, kailangan pa nila itong dalhin mula sa mga pantalan nila sa Hilaga o Baltic. Mas mahirap talaga ang pagpapatuloy ng mga operasyon. Nakakita tayo ng ebidensya nito ilang linggo lang ang nakalipas, noong huling bahagi ng Setyembre, nang mapilitang mag-surface ang Russian na submarino na may codename na Novorossiysk malapit sa Strait of Gibraltar. Ang 250 talampakan o 74 metrong kilo-class na submarino ay nasa combat duty sa Mediterranean pero nagkaroon ng isang uri ng teknikal na aberya. Tumagas ang gasolina sa bilge sa ilalim ng barko. Ayon sa mga ulat sa social media gaya ng Telegram, walang spare parts o espesyalista sa loob ng submarino para ayusin ang problema. Dahil dito, napilitan itong lumutang sa ibabaw at kalaunan ay namataan na bumabalik ng mahabaang biyahe pabalik sa Baltic Sea para ipaayos. Isa itong panibagong antas ng hamon para sa hukbong dagat ng Rusya na kailangang harapin. Bagamat posible pa rin para sa kanila na makapagpadala ng mga sasakyang pandagat tulad ng submarino papunta sa Mediterranean, ang kawalan ng opisyal na base o kahit isang kaibigang daungan sa lugar
ay nangangahulugan na bawat biyahe ay mas mapanganib kaysa dati. Dahil kung may mangyaring masama, napakalayo ng tulong. Binawasan ng Russia ang kanilang Mediterranean Fleet dahil inilipat nila ang focus sa Baltic Sea, kung saan pinalalakas ng NATO ang puwersa nila. Noong Enero, matapos masira ang mga undersea cable sa Baltic na posibleng gawa ng Russia, inilunsad ng alyansa ang Baltic Sentry Mission para palakasin ang proteksyon at kakayahan ng mga kaalyado laban sa banta sa underwater infrastructure sa Baltic. Sa anunsyo ng inisyatiba, sinabi ni Kalihim General ng NATO Mark Rutte, sa pamamagitan ng pagtutulungan ng lahat ng kaalyado, gagawin natin ang lahat ng kinakailangan upang matiyak ang kaligtasan at seguridad hindi lamang ng ating mahahalagang infrastruktura, kundi pati na rin ng lahat ng mahalaga sa atin. Kasama sa misyon ang pagpapadala ng NATO frigate, eroplanong tagabantay, drone at pambansang kagamitan sa pagmamanman. Pinapalakas ang posisyon ng alyansa sa rehiyon habang sabay na pinipilit ang Baltic Fleet ng Rusya. Bilang tugon, mukhang inilipat at muling ipinuwesto ng Kremlin ang marami sa kanilang mga kagamitan pandagat sa lugar na ito. Bumubuo ng puwersa para pigilan ang pagpapalawak ng NATO at protektahan ang interes at ruta ng Rusya. Pero ang malungkot na katotohanan para sa Rusya ay kahit anong pilit nila, hindi pa rin ito sapat. Hindi pa naglalabas ang Kremlin ng opisyal na datos tungkol sa bilang ng barko ng Baltic Fleet nila. Isang open source na ulat na inilathala mas maaga ngayong taon ng International Institute for Strategic Studies ang nagsabing may humigit kumulang 69 na barko ang kabuuang bilang nito. Kung ikumpara sa buong lakas ng hukbong dagat ng NATO, maliit ang bilang na iyon. Lumalala ito para sa Russia dahil karamihan sa 69 na barko ng Baltic Fleet ay luma at maliit. Hindi ito fleet ng mga makabago at modernong barkong pandigma, destroyer at submarino. Sa halip, karamihan dito ay binubuo ng mga barko na halos walang laban sa anumang uri ng sagupaan laban sa puwersa ng NATO. Kinumpirma ito ng dating opisyal ng Belgian Navy na si Frederik van Lokeren. Sa Naval News, sinuri ni van Lokeren kung paano pinahirapan ng mga drone at misil ng Ukraine ang Russian Navy nitong mga nakaraang taon. Sumulat siya, ang Russian Navy, lalo na ang Baltic Sea Fleet, ay tinarget ng kampanyang pandagat ng Ukraine gamit ang unmanned surface vessel at cruise missile. Dahil sa kampanyang pandagat, ilang barko ng Black Sea Fleet ng Russia ang nasira at nawasak, kaya napilitan silang iwan ang mga base sa Crimea at umatras sa naval base ng Novorossiysk sa katimugang Russia. Ipinagpatuloy ng dating opisyal ang pagsusuri sa mga kamakailang naval training exercises ng Russia at mga pagsubok nitong mas maprotektahan ang kanilang mga yaman pandagat. May malinaw siyang konklusyon sa kinabukasan ng hukbong dagat ng Russia. Kung ikukumpara sa NATO, sa loob ng Baltic Sea, ang Russian Baltic Fleet ay labis na kulang sa bilang kumpara sa mga puwersang NATO na nasa mga bansa sa Baltic Sea. Ang Baltic Fleet ay nag-ooperate mula sa Kaliningrad, isang lantad na lokasyon na napapaligiran at hiwalay ng mga NATO na karatig bansa. Hindi inaasahan na sa kasalukuyang sitwasyon, magagawa ng Baltic Fleet na makapagbigay ng matinding paglaban dahil sa napakaraming puwersa ng NATO na direktang naroroon sa rehiyon ng Baltic. Ayon kay van Lokeren, maaaring bigyan ng Russia ng tsansa ang Navy nila laban sa NATO sa pamamagitan ng pag-invest sa unmanned surface vessel o marine drone. Binanggit din niya na may kaunting kalamangan na ang NATO dahil sa tulong ng Ukraine. Siguradong pinag-aralan ng NATO ang unmanned surface vehicle campaign ng Ukraine sa Black Sea at posibleng may direktang access sila sa datos mula sa Ukraine. Patuloy na lumalawak ang karanasan ng NATO sa drone warfare. Natutunan ng puwersa nito mula sa mga laban sa Houthi rebels sa Red Sea. Natutuklasan nila ang mga bagong estratehiya at taktika para gamitin at depensahan ang sarili laban sa maritime drones. Nakita na natin ang maraming barkong pandigma ng NATO na naglalagay ng karagdagang magagaan at mabibigat na machine gun sa kanilang mga panlabas na deck. Halimbawa, para mas epektibong mapigil ang mga paparating na grupo ng kalaban. Pumapabor ang isang opisyal ng NATO sa opinyon ni van Lokeren na nagsasabing naniniwala siyang may teknolohikal na kalamangan ang mga kaalyado laban sa Russia sa naval drones. Hindi tayo dapat maging kampante. Kailangang panatilihin ng mga kaalyadong bansa ang sense of urgency habang pinapalawak ang kalamangan sa inobasyon. Hanggat nagpapatuloy ang NATO, patuloy silang natututo mula sa labanan sa Ukraine at nananatiling tapat sa mga inisyatiba tulad ng Baltic Sentry. Kaunti lang magagawa ng Russian Navy dito. Wala rin itong sapat na bilang ng mga barko para magpakita ng lakas sa mga rehiyon tulad ng Baltic Sea. At wala rin itong kinakailangang infrastruktura para magpakita ng kapangyarihan sa mga lugar tulad ng Mediterranean Sea. Sa halip, ang mga puwersa pandagat ng Kremlin ay napunta sa isang lubos na nakakahiya na kalagayan.
Pinalayas sila mula sa matagal nilang base ng mga Tatar at wala na silang matutuluyan sa Mediterranean. Bumaba na rin ang bilang nila dahil sa matagumpay na drone at missile attacks ng Ukraine mula simula ng digmaan. Sinira ng Kiev ang submarino, landing ship, frigate, corvette at iba pang barko. At habang lalong lumalakas ang Ukraine, pinapalakas nito ang hukbo ng mga drone at pinalalawak ang kakayahan nitong umatake gamit ang mga missile. Hindi tiyak kung gaano kalaki ang pagdurusa ng hukbong dagat ng Rusya mula sa mga kaaway sa susunod na mga linggo at buwan. Maaaring magkaroon ng Neptune missile strikes sa iba pang daungan ng Rusya o maritime drone attacks sa Kilo-class submarines at Baltic Fleet frigates. Sa kabuuan, ang hukbong dagat ng Rusya ay nasa napakasamang kalagayan at walang kahit anong palatandaan na ito ay gaganda sa lalong madaling panahon. Nilalayon itong maging pinakamabisang sandata ng Rusya, isang stealth missile na inilulunsad mula sa Su-57, ang ikalimang henerasyong fighter jet ng bansa, kayang umiwas sa depensa at tumama sa target ng malakas. Makapangyarihan, tago, at tila di mapipigilan. Para kay Vladimir Putin, ang missile na ito ay inaasahang magiging isa sa pinakamalalaking banta na maaaring iharap ng Rusya sa mga lungsod ng Ukraine. Ngayon, isa sa mga missile na iyon ay naging naglalagablab na basurang bakal. Napabagsak ng Ukraine ang isang lihim na missile ng Rusya gamit ang sandatang hindi talaga para sa mga missile. Nagagalit si Putin nang matamaan ng Ukraine ang kanyang stealth missile gamit ang murang tech. Noong Oktubre 11, iniulat ng United 24 Media ang pagwasak ng Ukraine sa isang missile. Napansin na nagawa ng Ukraine na pabagsakin ang isang Kh-69 na missile na pinaniniwala ang isa sa pinaka-stealth na missile na mayroon ang Russia sa kanilang arsenal gamit ang isang Advanced Precision Kill Weapon System Interceptor. Ang interceptor na ito ay tatalakayin pa ng mas detalyado mamaya sa video. Sa ngayon, ang mahalagang punto ay ang Advanced Precision Kill Weapon System ay isang laser-guided na rocket na kayang sumira ng mga target sa himpapawid. Pinapahusay ng laser guidance ang Advanced Precision Kill Weapon System sa pagsira ng mababagal na drone. Ginamit ng Ukraine ang sistema para pabagsakin ang isang advanced na misil ng Rusya. Pinakamaganda, nagawa ng Ukraine ang tagumpay na ito gamit ang mas murang rocket kaysa sa misil na winasak nila. Bawat Kh-69 ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 50,000 para gawin ng Rusya. Ayon sa ulat ng Euromaidan Press noong Setyembre, ang rocket na ginamit ng Ukraine ay nagkakahalaga lamang ng bahagi ng presyo, nasa 25,000 lang ayon sa United 24 Media. Ibig sabihin, nakamit ng Ukraine ang 20 sa isa na balik gamit ang rocket na di dapat makalapit sa Kh-69 habang lumilipad ito. Maaaring itanggi ng Rusya, pero hindi nila magagawa dahil may video ang Ukraine ng insidente. Ipinaskil ng Air Command East ng Ukraine sa Facebook Reel ang video ng nangyari sa missile ng Rusya. Mula sa perspektibo ng weapon system na ginamit ng Ukraine para paputukan ang Advanced Precision Kill Weapon System, makikita ang missile na mabilis na lumilipad sa himpapawid habang nakalak at sinusundan ito ng Advanced Precision Kill Weapon System habang nasa ere. Napapansin din ng mga matamang manonood ang laser pointer ng Advanced Precision Kill Weapon System na kumikislap sa missile ng Rusya. Habang mukhang magsisimula ng magdepensa ang Kh-69 pinindot ang gatilyo at pinaputok ang rocket ng Ukraine. Kita ng lahat ang resulta. Ang Kh-69 ay napasabog at nadurog ng isang 25,000 na rocket. Agad na napunta ang video sa Open Source Intelligence Technical X account. Ang ibig sabihin ng Open Source Intelligence ay Open Source Intelligence at madalas magbigay ang Open Source Intelligence Technical ng pagsusuri ng mga video at mga kawili-wiling estadistika tungkol sa digmaan sa Ukraine. Ito ang sinabi nila tungkol sa video ng Ukraine tungkol sa isang Ukrainian na vampira. Brawler surface-to-air missile system na nagpapabagsak ng Russian Kh-69 cruise missile gamit ang murang Advanced Precision Kill Weapon System laser-guided rocket. Kinumpirma ng video, ayon sa outlet, na kaya ng platapormang orihinal na anti-drone na sandata na pabagsakin din ang mas malalaking banta. Galit na galit si Putin dahil maaaring mawalan ng maraming drone ang Russia na kayang pabagsakin ng Ukraine mula sa himpapawid. Laging kayang gumawa ng Russia ng mas marami pa dahil mura at madaling palitan ang mga drone na iyon. Ngunit malaking gastos ang 50,000 na misil para sirain ang isang lungsod sa Ukraine. Kung kaya ng Ukraine pabagsakin ang mga misil gamit ang mas murang rocket, alam ni Putin na kailangan lang ng kanluran magbigay ng mas maraming laser-guided rocket
para humina ang bisa ng mga Kh-69 ng Russia. Binanggit ng Open Source Intelligence ang isang kawili-wiling bagay na sinabing ginamit ng Ukraine ang isa sa kanilang Brawler Surface-to-Air Missile o Surface-to-Air Missile System para iputok ang Advanced Precision Kill Weapon System. Hindi malinaw kung magkano ang halaga ng partikular na sistemang ito, pero hindi rin naman mahalaga dahil maaaring gamitin ng Ukraine ang isang brawler ng paulit-ulit. Ang Kh-69 at Advanced Precision Kill Weapon System na ginamit ng Ukraine ay parehong sandatang isang beses lang pwedeng gamitin. Ito ay nilikha para maglunsad, bumiyahe at sumira, hindi masira. Nagtagumpay ang Ukraine sa kanilang kamangha-manghang gawain sa isa na namang gabi kung kailan naglunsad ang Russia ng mabigat na pag-ataking panghimpapawid. Si Militany ang may detalye tungkol sa pag-atake ng Russia. At binanggit niyang naganap ito noong Oktubre 10. Makikita na nagpakawala ang Russia ng maraming drone, cruise at ballistic missiles laban sa Ukraine. Tinangka ng Russia sirain ang enerhiya ng Ukraine sa pag-atake at medyo naging matagumpay sila. Nasira ng mga missile at drone ng Russia ang ilang infrastruktura at mga tirahang gusali. Tinamaan ng Kiev. Ilang bahagi ng kabisera ng Ukraine ang nawalan ng kuryente. Tinarget ang Pachersky District kung saan tumama ang debris ng Russian drone sa ilang tirahan at nagdulot ng sunog. Ang mga distrito ng Podilsky at Desnyansky ay nakaranas din ng problema sa debris ng drone. Bumagsak ang labi ng Russian Shahid drone malapit sa isang bukas na espasyo at klinika. Ang mga pasilidad ng infrastruktura ay inatake rin sa Zaporizhia sa panahon ng panggabing pag-atake ng Russia mula sa himpapawid, kung saan ang paulit-ulit na pambobomba ay nagresulta sa pagkamatay ng isang 7 taong gulang na batang lalaki. Sa Kyiv naman, ang pag-atake mula sa himpapawid ng Russia ay nakasugat ng hindi bababa sa 12 katao, 8 sa kanila ay kinailangang dalhin sa ospital. Nagdulot ng malaking pinsala ang Russia noong Oktubre 10. Mas malaki sana ang pinsala kung di napabagsak ng Ukraine ang isang Kh-69 gamit murang laser-guided rocket. Dito papasok ang mas malalim na pagtingin sa sandatang ginamit at napabagsak ng Ukraine. Ang unang pagtutok ay napupunta sa Advanced Precision Kill Weapon System na isang kakaibang kagamitan. Sabi ng United 24 Media ang sandata ay dinevelop ng British Aerospace Systems na isang nangunguna sa teknolohiyang panghimpapawid at nakabase sa United Kingdom. Programa ito ng kagawaran ng tanggulang pambansa ng United States. Kaya hindi sandata ng Ukraine ang Advanced Precision Kill Weapon System. Kanluraning rocket ito na napatunayang mas kapaki-pakinabang ng Ukraine kaysa sa inaasahan ng sinuman sa kanluran, pati ni Putin. Kawili-wili ang Advanced Precision Kill Weapon System dahil isa itong conversion kit, hindi isang hiwalay na rocket. Ayon sa United 24 Media, ginagawang precision-guided munition ng bawat kit ang 70mm Hydra rocket. Sa pagdagdag ng laser seeker, ginagamit nito ang semi-active laser guidance. Semi-active laser guidance. Maaaring ito ang dahilan kung bakit nagamit ng Ukraine ito para matunton at pabagsakin ang Russian stealth missile. Ginagamit na ng Ukraine ang Advanced Precision Kill Weapon System mula 2023. Sa maraming paraan, kahawig ng mga glide rocket kit ng Russia ang Advanced Precision Kill Weapon System na epektibo laban sa Ukraine. Ginagawang sandata ng mga kit ang simpleng bomba, kadalasan ang malaking inventaryo ng Russia ng fab bomb mula Soviet era. Kayang maglakbay ng mas malayo gamit ang natutupi na pakpak at simpleng paggabay. Ginagawa ng Advanced Precision Kill Weapon System ang parehong bagay sa depensa para sa mga rocket ng Ukraine, pero mas eksakto ang mga rocket na ito kumpara sa glide bomb ng Russia. Ayon sa Naval Air Systems Command, ang Advanced Precision Kill Weapon System Guidance System ay mga 100 at 85 pulgada ang haba. Kapag inilagay sa rocket, ginagawa ng guidance system na 74 na pulgada ang haba ng sandata. Ang Advanced Precision Kill Weapon System ay may bigat na 32 libra at siyam hanggang 10 libra nito ay mula sa guidance system. Mabilis ang rocket na gamit ng Ukraine. Umaabot ito sa bilis na 1 kilometro bawat segundo o 2,200 at 36 milya bawat oras. Mach 3 na halos yan, kaya siguro tinamaan ng 25,000 na rocket ng Ukraine ang Kh-69. Ang warhead ng Advanced Precision Kill Weapon System ay may 10 libra ng pampasabog dahil gamit nito ang lumang Hydra Rockets Plus. Batay sa lahat ng impormasyon mula sa Naval Air Systems Command, masayang-masaya ang United Kingdom na ibahagi ang sandatang ito sa mga kaalyado nila sa kanluran. Malinaw na ginagamit ito ng United States at may tuloy-tuloy ng supply ng Advanced Precision Kill Weapon System kits sa Ukraine.
Hindi rin naman ito bagong konsepto. Ayon sa pahina ng produkto ng BAE Systems, mahigit 10 taon nang subok sa labanan ang Advanced Precision Kill Weapon System. Pangunahing bentahin nito ang eksaktong pagtama sa target habang nababawasan ang pinsala sa paligid. Sa KH, 69 ang ibig sabihin ay pinasabog ng Advanced Precision Kill Weapon System ang rocket hanggang madurog at ang pinsala sa paligid ay mula sa mga debris na bumagsak. Ayon sa British Aerospace Systems, ang Advanced Precision Kill Weapon System ay tumutulay sa pagitan ng hindi ginagabayan na rocket at mas malalaking anti-armor na bala na gamit ng lahat ng sangay ng militar ng United States, Navy, Marine Corps, Army at Air Force. Ang Advanced Precision Kill Weapon System ay palaging nagbibigay ng tumpak na katumpakan para sa pinakamataas na bisa laban sa mga malalambot at bahagyang nakabaluting target sa mas mababang halaga kumpara sa ibang mga sistema. Ang pagpuno sa agwat na iyon ang naging pabor sa Ukraine. Ang isang karaniwang rocket ay hindi kailanman kayang pabagsakin ang isang KH. 69 maliban na lang kung sobrang swerte at tumama ng isang sa 1 milyon na pagkakataon. Mas kailangan doon ng swerte kaysa katumpakan. Tungkol naman sa mas malalaking anti-armor na bala, binanggit ng British Aerospace na napakakaunti ng supply ng Ukraine nito. At mas mahal pa ito kumpara sa Advanced Precision Kill Weapon System. Ginagamit ng Ukraine ang ganitong sistema. At ang American-made Patriot ang pinakakilalang halimbawa. Kung makakamit ang parehong resulta, gamit ang 25,000 na rocket kaysa mas mahal na air defense missile, pwedeng ipahinga muna ang mas mabibigat na sistema para sa mas matitinding banta pa kaysa sa mga pinakawalan ng Russia. Noong Oktubre 10 ang Advanced Precision Kill Weapon System ay hindi naman isang sinaunang sandata. Sa totoo lang, napakatalino ng kagamitang ito na matagal nang ginagamit ng Ukraine ng epektibo. Bagamat hindi pa ito nagamit sa paraang ginawa noong Oktubre 10, perpekto ang sistemang ito laban sa drone at nakapirming banta. Kaya kahanga-hanga na nasira ng Ukraine ang pangunahing misil ng Russia gamit lang isang rocket. At isa sa mga kagamitang ito, napakakahanga-hanga. Sige, tingnan natin ang espesipikasyon ng KH-69 para masagot ang tanong na yan. Nagbigay ang military ng pangunahing detalye sa ulat ukol sa tagumpay ng Ukraine. Ayon dito, inilunsad ang KH-69 noong 2000 kahit na tinawag pa itong KH-50 Mk2 noon. Ginawa ito ng Roduga State Machine Building Design Bureau ng Russia at halos muling dinisenyo noong 2015 para maisama ang stealth elements na dapat sanay naging dahilan para hindi ito mapabagsak ng Ukraine. Gamit ang Advanced Precision Kill Weapon System. Matapos ang muling disenyo, tanging guidance system ng missile na lang ang natira dahil binago rin ang katawan para maging compatible sa mga bagong Su-57 fighter jets ng Russia. Bukod sa mga jet na iyon, pwedeng maglunsad ang Russia ng KH-69 gamit ang Su-30 MK, Su-34, Su-35, MiG 29K at MiG 35. Ayon sa Russia, ang missile ay may warhead na 600 at 83 libra mas mabigat kaysa sa 10 libra warhead ng rocket na sumira sa KH-69 noong Oktubre 10. Hindi na kailangan ng rocket magtrabaho ng husto kapag mabigat ang warhead ng missile. Kapag sumabog ang rocket, bahala na ang missile warhead sa natitira. Sabi pa ni Militani, ang KH-69 ay umaabot ng 600 at 22 milya bawat oras. Mas mabagal kaysa Advanced Precision Kill Weapon System at may abot na 100 at 80 hanggang 200 at 50 milya. Ito ay long-range missile na mabilis pero hindi kasing bilis ng rocket na sumira rito. Dahil sa lakas ng warhead nito, siguradong malaki ang pinsala kung tinamaan ng Ukraine ang target. Dagdag pa, may aspeto ang KH-69 na nagpapahirap tamaan ito, ang pagiging stealth nito. Iniulat ng Army Recognition na gumagamit ng material na sumisipsip ng alon ang KH-69 sa estruktura nito. Ang mga material na ito ay magpapababa sa radar cross-section ng missile, kaya mahirap itong matukoy at salagin ng depensa sa himpapawid. Ang maliit na radar cross-section na iyon ay siguradong magiging kapaki-pakinabang din sa panahon ng malalaking pag-atake sa himpapawid ng Rusya. Dahil mahirap matukoy ang missile sa dami ng drone na ipinapadala ng Rusya sa Ukraine. Marahil kaya natukoy ng Advanced Precision Kill Weapon System ng Ukraine ang missile, baka nagmuka itong drone sa radar. Nadiskubre ng Ukraine na missile ito matapos makuha ang target. Tiyak na ipinagmamalaki ito ng Rusya.
Noong Pebrero 2024 tinukoy ng militar ng Bulgaria ang KH-69 bilang isang stealth stunner na nakakaiwas sa intelihensya ng kanluran. Siguradong natuwa si Putin nang mabasa ang ulat. Sa wakas, may misail na ang Russia na mahirap pabagsakin ng sistemang panlaban sa himpapawid ng kanluran. Ayon sa ulat, mas mahirap matukoy ng radar ang misail na ito kaysa sa karamihan ng kanluraning katapat nito. Ipinagmamalaki ng mga lumikha ng KH-69 na isa ito sa pinakatumpak na cruise missile ng Russia na may kahangahangang error margin na 3 metro lamang. Mga karapatang militar ng Bulgaria, pinalalakas pa nito ang kalamangan dahil sa kakaibang hugis at materyales ng missile na nagbibigay ng mas malawak na dispersion area kaysa sa mga katapat sa kanluran. Kasama na rito ang Franco-British na Scalp EG Storm Shadow, ang United States Air-to-Ground Missile, isang 5-8 Joint Air-to-Surface Standoff Missile at ang Taurus ng Alemanya. Isa sa mga kalamangan ng KH-69, pero hindi iyon naging hadlang sa Ukraine na pabagsakin ang stealth stunner ng Russia gamit ang 25,000 rocket. Siguradong galit si Putin dahil napahiya ang Russia sa hindi niya inasahan nang inilunsad ang KH-69. Gayunpaman, mas magagalit pa siya dahil hindi ito ang unang beses na napahiya ang Russia sa kanilang advanced stealth missile. Sa katunayan, hindi pa nga ito ang unang beses sa nakaraang ilang linggo. Kahit kahanga-hanga ang pagsira ng Ukraine sa KH-69 gamit ang Advanced Precision Kill Weapon System, natabunan pa rin ito ng mas malaking nagawa noong Setyembre 19. Napabagsak ng Ukraine ang KH-69 gamit ang lumang makinang baril at bala na nagkakahalaga lang ng mahigit $11. Panoorin ang aming video para sa detalye ng mga nangyari. Pero malinaw ang mensahe ng lahat ng ito. Maaaring hindi kasing galing ng inaakala ni Putin ang pinakakahanga-hangang stealth missile ng Russia. Kahit totoo ang pagiging stealth nito, hindi pa rin maganda para sa Russia ang epekto nito na ang mga sistemang hindi naman inaasahang kayang pabagsakin ang KH-69 ay nagagawa ito. Ano ang ibig sabihin nito para sa hinaharap ng depensa ng Ukraine laban sa KH-69 ng Russia? Kahit impressive, mapabagsak lang ang isang stealth missile ng Russia gamit ang Advanced Precision Kill Weapon System. Hindi natin maaaring ipalagay na karaniwan na ito para sa Ukraine sa hinaharap. Magandang malaman na ang isang 25,000 na rocket ay kayang sirain ang isang KH-69 basta't makita ng mga operator ng sistema na nagpapaputok ng rocket ang Russian missile habang ito ay lumilipad. Gayunpaman, malayo iyon sa pagiging sigurado. Kaya, malabong palitan ng Ukraine ang iba pa nitong mga air defense system ng mga Advanced Precision Kill Weapon System rocket sa ngayon. Maganda pa rin para sa Ukraine na may bago itong panlaban sa ere at kailangan nila lahat ng panlaban na makukuha. Palakas ng palakas ang mga pag-atake ng missile at drone ng Russia habang papalapit ang 2025. Ang linggo bago nabaril ang KH-69 ay naging lalo pang masakit para sa Ukraine. Bukod sa pag-atake na nabanggit kanina sa video, nagpakawala ang Russia ng libu-libong aerial projectile sa Ukraine noong unang linggo ng Oktubre. Ayon yan kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, na iniulat ng Al Jazeera na nagsabi nito, nagpakawala ang Russia ng 3,100 drone, 72 missile at 360 glide bomb. Katumbas ito ng 4,000 at 500 projectile sa isang linggo. Kaya anumang meron ang Ukraine na kayang pabagsakin ang pinakamalalakas na projectile ay isang malaking biyaya. Ayon din sa defense blog, epektibo ang sistema laban sa missile na may stealth profile tulad ng KH-69. Ipinapakita nito ang mahalagang bagong kakayahan ng depensa ng himpapawid ng Ukraine at kung gaano ka-adaptable ang mga sistemang kanluranin sa layered defense network ng Ukraine. Ito ang bagong kakayahan na ikatutuwa ng Ukraine at siyang magpapagalit lalo kay Putin. Nasabi na dati, hindi talaga inaasahan na magagawa ng Advanced Precision Kill Weapon System ang nagawa nito noong Oktubre 10. Ngayong alam ng Ukraine na kaya nila, maaaring gamitin na nila ang mga rocket para pabagsakin ang mas maraming missile ng Russia. Hindi papalitan ng Advanced Precision Kill Weapon System ang gamit ng Ukraine, gaya ng sabi. Pero sino ang nakakaalam dahil sa interceptor drone na kayang pabagsakin ng Russian Shahid-type unmanned aerial vehicle, maaaring magtalaga pa ng Advanced Precision Kill Weapon System sa pagpapatumba ng mga missile sa hinaharap. May isa pang aspeto sa ginawa ng Ukraine na maaaring di gaanong mapansin. Ang KH-69 ay hindi lang missile ng Russia para sa Ukraine, kundi balak din nilang ibenta ito
Sinusubukan na talaga ng Russia gawin iyon. Noong Hunyo 21, iniulat ng Defense In na inaalok ng Russia ang kanilang Kh-69 stealth missiles sa India para magamit sa Su-30S ng huli. Ayon sa ulat, ang mga missile ay pandagdag sa stockpile ng Scalp ng Indian Air Force. Sinabi nitong pinalalakas ng Russia ang matagal ng ugnayan nito sa India sa pagbebenta ng armas. Yan ay isang ugnayan na tiyak na nangangailangan ng pagpapalakas. Sa mga nakaraang dekada, unti-unting bumaba ang pag-asa ng India sa armas ng Russia. Ayon sa Sentro para sa Pagkontra ng Disinformasyon, sinabi noong Disyembre 2024 na 76% ng armas na inaangkat ng India noong 2000 ay mula Russia. Noong 2023, bumaba ito sa 36% kitang-kita ang paglayo ng India sa armas ng Russia. Umasa ang Russia na makakatulong ang alok nitong Kh-69 na misil sa India para mabago ang trend na iyon. Ngayon, kailangang itanong kung magiging interesado pa ba ang India sa isang sinasabing stealth na misil na maaaring mapabagsak lang ng isang 25,000 na rocket. Maaring ipalagay na ang dolyar, 50,000 na presyo ng Kh-69 ay gastos sa paggawa ng Russia, hindi ang presyo ng bentahan. Malamang tataas pa ang presyo at kailangang bumili ang India ng maraming misil para may sapat na imbentaryo. Papasukin pa kaya nila ang panganib ngayong nakita nila ang nangyayari sa Kh-69 sa Ukraine? Maaaring oo, o baka hindi rin. Kung iwasan ng India ang Kh-69, maaaring nagdulot ng hindi inaasahang positibong epekto para sa Ukraine. Ang nangyari noong Oktubre 10, tinatanggol lang ng bansa ang sarili laban sa bagong pag-atake sa himpapawid ng Russia. Kung lalo pang mapapahiya ang Kh-69, mahihirapan na itong ibenta ng Russia na makakasama pa sa armas industry nila na nahihirapan na ngayon. Nang magsimula ang digmaan sa Ukraine, inisip ni Vladimir Putin na perpekto ang kanyang estratehiya para rito. Sa madaling salita, akala niya ay perpekto ang kanyang estratehiya matapos mabigo ng lubusan ang kanyang unang tangkang sakupin ng Ukraine sa loob ng isang linggo. Ang kailangan lang gawin ng Russia ay pagurin ang Ukraine gamit ang dami ng kanilang mga sundalo. Sa huli, bumagsak ang depensa at mabilis na sakop ng Russia ang Ukraine. Mahigit 3 taon na mula noon. Kaunti lang ang nadagdag na teritoryo sa Russia mula noon, lalo na kung ikukumpara sa malalaking pagkalugi nito. Ngayon, si Putin ay nasa digmaan na mas mahaba kaysa inaasahan, na nagpapakita ng kanyang kabiguang tuparin ang mga pangako. Ang malalaking kabiguan ni Putin sa Ukraine ay nagpapahina sa Russia at nagpapadilim sa kinabukasan ng bansa. Madaling binuod ni John Foreman sa isang panayam noong Oktubre 10 kasama ang Times Radio. Si Foreman, na nagsilbing defense attaché ng United Kingdom sa Moscow at Kyiv mula 2019 hanggang 2022, ay mas nakakaunawa kay Putin kumpara sa karamihan sa labas ng Russia. May malinaw siyang opinyon kung paano nabigo si Putin sa Ukraine. Nang tanungin kung konektado ang hybrid warfare ng Russia sa Europa sa laban sa Ukraine, diretsong sagot ni Foreman, oo, sa palagay ko, nagkaroon ng estratehikong kapahamakan ang Russia sa paglusob sa Ukraine. Sabi ni Foreman, ang pinakamalaking kabiguan ni Putin ay hindi nakuha ng Russia ang inaasahang dami ng teritoryo. Ayon kay Foreman, naging masama para kay Putin ang 2025 sa Russia. Ang buong pag-usad nito sa taon ay napakaliit at mukhang humihina na ito ngayon at naghahanda para sa 2026. Tama si Foreman. Nagsimula ang Russia ng taon na may pinakamaliit na pag-usad ng teritoryo sa digmaan sa Ukraine. Pagsapit ng Abril, lumitaw na ang malinaw na paghina ayon sa ulat ng Al Jazeera noon. Binanggit nito ang mga datos na inilathala ng United Kingdom Ministry of Defense at ng Institute for the Study of War or Institute for the Study of War. Nagbigay ng magkaibang pananaw ang dalawang organisasyon sa pag-usad ng Russia, ngunit parehong sumang-ayon na mabagal ito. Sabi ng Ministry of Defense, 126 na milya kwadrado lang ng Ukraine ang nakuha ng Russia noong Enero. Pagsapit ng Pebrero, bumaba ang bilang na iyon sa 76 na milya kwadrado at muling bumaba sa 55 na milya kwadrado noong Marso. Sabi ng Institute for the Study of War, bahagya lang gumanda ang nakuha ng Russia pero hindi pa rin kahanga-hanga. Noong Enero, ayon sa Institute for the Study of War, 165 milya kwadrado ng Ukraine ang inangkin ng Russia. Sumunod ang 137 noong Pebrero at 78 noong Marso. Sa parehong kaso, malinaw na pababa ang takbo ng mga pangyayari. Pero si Putin ay may malalaking plano pa rin para sa tag-init.
Naglunsad siya ng malaking opensiba ngayong tag-init para gumawa ng buffer zone sa Sumy at sakupin ang mahalagang lungsod ng Pokrovsk sa Donetsk. Nagpadala si Putin ng libu-libong sundalo, ngunit hindi nakuha ng militar ng Rusya ang kanilang mga layunin. Oo, mas maraming teritoryo ng Ukraine ang nakuha ng Rusya ngayong tag-init kaysa noong taglamig at tagsibol. Pero hindi nito nakuha ang teritoryong gusto nito, pati na rin ang teritoryong kailangan nito para makamit ang mas malalaking tagumpay sa hinaharap. Ngayon, gaya ng itinuro ni Foreman, muling bumababa ang Rusya. Noong Oktubre 1, iniulat ng Cable News Network ang mga pahayag ng Deep State Monitoring Group na ang Rusya ay nakakuha lamang ng 100 square miles ng Ukraine noong Setyembre. Tama, bumalik na naman tayo sa mga numerong nakita noong simula ng 2025 na nagpapakita ng isa pang pagkakamali ni Putin. Ayon sa Deep State, ipinapakita ng mga numerong ito kung gaano kasama ang digmaan ni Putin sa Ukraine. Noong nakaraang buwan, 44% na mas kaunti ang nasakop ng kalaban kaysa noong Agosto, ayon sa Deep State. Sa isang buwan, nasakop ng mga Ruso ang 0.04% pa ng bansa, kaya naging 11.04 na ang kabuuang sakop nila. Siyempre, sinusubukan ng Rusya na gawing positibo hanggat maaari ang lahat ng ito. Ayon sa ulat ng Deep State, iginiit ng Rusya na nakuha nito ang humigit kumulang 5,000 kilometro kuwadrado ng lupa sa Ukraine ngayong taon. Kahit na mukhang pinalobo ang bilang na yan, hindi pa rin ito kahanga-hanga para sa Rusya. Ayon sa Kiev Post, noong Oktubre 8 nalampasan na ng Rusya ang 1,000,000 kaswalti. Nawalan ng 281,000 sundalo at patuloy pa itong tumataas ngayong 2025. Hindi pa kasama rito ang patuloy na pagbawi ng Ukraine ng mga teritoryong nakuha nila matapos ang tag-init. Malalaking kabiguan ito para sa lahat maliban kay Putin. Ang pinakamalaking kabiguan ng leader ng Russia ay wala siyang senyales na magbabago ng direksyon. Walang balak si Putin sa kapayapaan, ayon kay Foreman sa Times Radio. Dahil dito, lalo pang paiigtingin ni Putin ang hybrid at cyber na banta ng Russia laban sa Europa, na maaaring maging isa na namang pagkakamali na sa huli ay makakasama pa sa Russia kaysa makatulong dito. Tatalakayin ang puntong iyan maya-maya. Una, mukhang tama si Foreman pagdating sa pagtanggi ni Putin na tanggapin ang kapayapaan. Dahil dito, napipilitang ipagpatuloy ng Russia ang digmaan ng buwan o taon kahit nalulugi na sila. Naniniwala akong karamihan ng may interes sa digmaan sa Ukraine ay hindi iniisip na magdedeklara ng kapayapaan si Putin. Ang European Union, binanggit din ito ni Kaja Kallas matapos ang makasaysayang pagbisita ni Putin kay Pangulong Donald Trump sa Alaska noong Agosto. Ngunit ang masakit na totoo, walang balak ang Russia tapusin agad ang digmaan. Ayon kay Kallas sa X, noong Agosto 16, nagkita ang mga delegasyon pero nagpatuloy pa rin ang mga pag-atake ng Russia sa Ukraine. Patuloy na pinapatagal ni Putin ang mga negosasyon at umaasa siyang makakalusot siya dito. Umalis siya sa Anchorage na walang pangakong tatapusin ang pagpatay. Ayon sa Atlantic Council, may madilim silang pananaw sa pagtutol ni Putin sa kapayapaan. Dahil paulit-ulit niyang hinadlangan ito kahit may pagsisikap si Trump. Habang pinag-uusapan ni Putin ang kapayapaan, ipinapadala ang mga talaan ng laki at lawak ng drone attacks ng Russia sa Ukraine. Ipinakita ng pananaw ni Putin na wala siyang interes tapusin ang digmaan sa Ukraine. Kahit libu-libong Russian ang namamatay, bigo pa rin ang paraan ni Putin sa kapayapaan. Ipapaliwanag pa ito sa video. Isang ganap na kawalan ng kakayahan na umatras mula sa kanyang pagiging sobrang mapaghangad. Ang mga hinihingi niya na kinabibilangan ng pagsuko ng malalawak na teritoryo ng Ukraine sa Russia at pagkatapos ay pagpapahina sa sarili nito hanggang sa puntong maaari na itong muling sakupin ng mas kaunting paglaban ay nasa pinakapuso ng mga kahilingang ito. Ayon sa Peace Research Institute Oslo, itinuturing na ngayon ni Putin ang military-industrial complex ng Russia bilang pangunahing tagapagpaandar ng ekonomiya ng bansa. Kaya, ang pagtatapos ng digmaan ay taliwas sa nais ng leader ng Russia, na ipuwersa ni Putin ng Russia sa sulok na walang takas. May palatandaan na pati mga tao sa Russia ay nakikita na ang digmaan sa Ukraine bilang walang pag-asang pagsubok. Balikan natin ang Alaska Peace Talks. Ayon kay Foreman, may ilang naniniwala sa Russia na mas lumala pa ang sitwasyon para sa kanila kaysa sa inaasahan. Habang minamaliit ni Foreman ang ideya na sakuna para kay Putin ang mga pag-uusap, sinabi niya sa Times Radio, "Alam mo,
Sinusubukan ni Trump gumawa ng last-minute na peace deal na parang Hail Mary, kahit walang paghahanda. Hindi talaga yun gagana. Hindi ganun ang estilo ng mga Ruso. Sa tingin ko ang pananalita ng mga Ruso ngayon ay ikaw iyon. Sayang lang, hindi naman kailangang may patunguhan iyon. Malayo ito sa naramdaman ng elitistang politikal ng Russia matapos ang pagpupulong sa Alaska. Noong Agosto 16 iniulat ng Reuters na tinawag ng mga politiko ng Russia na tagumpay para sa Russia ang pagpupulong sa Alaska. Mapapalapit nito ang bansa sa pagkamit ng uri ng kapayapaan na nais nito. Isa sa mga taong iyon ay si Andrei Klishus, na ayon sa ulat ay ang pangunahing mambabatas ng United Russia Party na pinamumunuan ni Putin. Kinumpirma ng pagpupulong sa Alaska ang hangarin ng Russia para sa kapayapaan, pangmatagalan at makatarungan ayon kay Klishus. Masaya rin ang tagapangulo ng Foreign Affairs Committee sa itaas na kapulungan ng Kremlin, si Konstantin Kosachev. Ang mismong katotohanan ng pagpupulong sa Alaska, ang tono nito at ang kinalabasan ay kumakatawan sa isang mahalaga at pinagsamang tagumpay para sa parehong mga pangulo na bawat isa ay nagbigay ng napakalaking personal na ambag upang makamit ang pinakamainam na resulta sa panahong ito. Ano ang nagbago mula Agosto? Posible na ang ganitong uri ng mga komento ay halimbawa lamang ng mga politikong Ruso na nagpapalakas kay Pangulong Putin upang makuha ang kanyang pabor. Kadalasang ginagamit ni Putin ang kanyang mga taga-suporta bilang tagapagsalita, kaya malamang na para kay Trump ang mga mensaheng ito. Gustong kumbinsihin ni Putin si Trump na maganda ang nagawa niya at malapit na ang kasunduan para sa kapayapaan habang binobomba ng Russia ang Ukraine. Akala ni Putin kontrolado niya ang lahat, pero naunawaan ni Trump na hindi pala. Isa na namang pagkabigong estratehiko para kay Putin na nagdulot ng malaking pinsala sa Russia. Maaaring ito rin ang dahilan kung bakit lumalaganap na ang opinyong nagsasayang lang ng oras, ayon kay Foreman. Kaya napipilitan si Putin maghanap ng paraan para ilihis ang atensyon sa kanyang mga kabiguan sa Ukraine, gaya ng mga cyber at hybrid warfare attacks ng Russia laban sa Europa nitong mga nakaraang buwan. Ilan sa mga pag-ataking ito ay iniulat ng Atlantic Council noong Oktubre 9, kung saan tinawag si Putin na isang geopolitical gangster na tinatakot ang Europa. Noong simula ng Setyembre, pumasok sa Poland ang mga drone mula Russia. Lumipad ang Russian fighter jet sa Estonia ilang araw matapos iyon. Nagkaroon din ng mga ulat ng paglitaw ng mga drone ng Russia sa mga bansa tulad ng Germany, Denmark, Norway at Netherlands, na pawang mga miyembro ng European Union at NATO na nagpapahayag ng matinding suporta para sa Ukraine. Ito ang mga pag-atake ayon kay Foreman at tila mahalaga sa estratehiya ni Putin sa digmaan sa Ukraine. Sinusubukan ng leader ng Russia na gumamit ng hybrid warfare upang pigilan ang mga kaalyado ng Ukraine na magbigay ng suporta. Ayon kay Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine, noong Oktubre 12, sinusubukan ni Putin ilihis ang atensyon ng kanluran mula sa digmaan sa Ukraine. Sinusulit ngayon ng Russia ang pagkakataon. Sinabi ni Zelensky sa X na mas nabibigyang pansin ang gitnang silangan at panloob na issue ng mga bansa. Tama siya. Ibinahagi rin ni Foreman sa Times Radio ang posibleng plano ng Russia para sa Europa. Dito maaaring muling mabigo si Putin sa estratehiya niya. Layunin ni Putin na maging maingat ang kaalyado ng Ukraine sa Europa sa Russia para itigil ang suporta sa Ukraine. Panatilihing abala sila sa sarili para humina lalo ang Ukraine. Gayunpaman, lalo lang pinatatag ni Putin ang sama-samang determinasyon ng mga miyembro ng NATO sa Europa. Pinag-iisipan na nila ngayon ang posibleng tugon militar sa banta ng hybrid warfare ng Russia, gaya ng tinalakay sa isang video noong Oktubre. Panoorin ninyo ang video na iyon para sa karagdagang impormasyon. Pero higit pa sa pagkakaisa ng NATO at European Union laban sa kanya, ginagawa ni Putin mismo ang sinusubukan niyang ipagawa sa natitirang bahagi ng Europa gamit ang mga cyber at hybrid na atake ng Russia, ang ilihis ang atensyon mula sa digmaan sa Ukraine. Ang paghati ng atensyon ng militar sa Ukraine at Europa ay nagpapakitang hindi iniisip ni Putin kung paano ayusin ang mga estratehikong pagkakamaling nagawa niya sa digmaan. Maaaring sobrang makasarili si Putin, kaya naniniwala siyang wala siyang nagawang pagkakamali kahit isa. Baka pinalibutan niya ang sarili ng sunod-sunuran, kaya wala siyang alam tungkol doon. Ang mga teritorial na nasakop ng Russia ay hindi kasing impressive ng pilit niyang ipinapakita kapag pinag-uusapan niya ito. Maaring pinakamalaking pagkakamali ni Putin ang pagtutok sa Europa. Ano man ang totoo, malaking problema para sa Russia ang Ukraine. At mukhang hindi mababago ni Putin ang paraan ng digmaan na unti-unting pumapatay sa Russia sa loob ng mahigit 3 taon. Iyon ang dahilan kung bakit nasisira ang Russia ng mga ito. Nangyayari ito
kahit di nakikita ni Putin at nagsisimula sa geopolitical na posisyon ng Russia. Dahil sa mga ginawa ni Putin pagkatapos ng Alaska, pumalpak na ang paglalambing kay Trump ng Russia na sana'y magpanatili sa United States sa panig nila. Nawala ang suporta ng United States sa Russia mula nang maupo si Trump, at si Trump ay hayagang nagsasalita tungkol sa pagbibigay ng mas maraming suporta sa Ukraine kaysa sa anumang panahon mula nang siya ay maupo sa pwesto. Sinabi ni Trump na naniniwala siyang kaya ng Ukraine mabawi ang mga nawalang teritoryo mula sa Russia, na isang ganap na pagbabago mula sa dati niyang pahayag na walang laban ang Ukraine. Ayon sa Lowy Institute, maaaring tama si Trump dahil maraming sundalong Russian ang nalalagas at patuloy ang pag-atake ng Ukraine sa mga energy infrastructure na nagpapahirap sa ekonomiya ng Russia. Ayon sa Associated Press, sinabi ni Trump na pinag-iisipan niyang magpadala ng Tomahawk missile sa Ukraine. Ang mga missile na iyon ay kayang tumama sa loob ng 1,500 milya, kaya abot ng Ukraine ang lahat ng mahahalagang bahagi ng Russia. Kung sakaling ituloy ni Trump ang plano, malaking palagay iyon, syempre. Maaaring sinasabi lang ni Trump ito para ipakita kay Putin ang posibleng mangyari kung hindi makipag-cooperate ang leader ng Russia. Kahit ganoon ang nangyari, ang pagbabago sa pananalita ng United States ay patunay ng pagkabigo ni Putin na manipulahin ang United States sa larong akala niya'y siya ang panalo. Nabanggit kanina ang mga pag-atake sa infrastruktura ng enerhiya ng Ukraine na may malawak na epekto. Iniulat ng The Economist noong Oktubre 5 na tinamaan ng Ukraine ang halos kalahati ng pangunahing oil refinery ng Russia noong Agosto at Setyembre, na umabot sa 40% ng kapasidad ng pagre-refine ng Russia ang naipatigil. Mas mababa ang export ng gasolina. Ganun din sa diesel. At sa maraming rehiyon sa Russia, ang kakulangan ng gasolina ay nagdudulot ng mahabang pila sa mga gasolinahan at may mga limitasyon kung gaano karaming gasolina ang maaring bilhin ng isang customer. Posibleng tinulungan ng United States ang mga pag-atake sa mga refinery na sumira sa paniniwala ni Putin na napaglaruan niya si Trump. Noong Oktubre, 12 iniulat ng Reuters mula sa Financial Times na nagbibigay ang United States ng intelihensya sa Ukraine para matukoy ang mga target ng kanilang long-range na pag-atake. Malalaman pa kung gaano ito katotoo, pero hindi maikakaila ang malaking tagumpay ng Ukraine sa mga pag-ataking ito. Mas madalas natatamaan ng Ukraine ang mga target nila, posibleng dahil sa tulong ng United States. Maaring hindi pa sapat ang mga ganitong pag-atake para mapaatras si Putin sa maling direksyon niya sa digmaan sa Ukraine. Sinabi ni Foreman na maaaring mangutang si Putin, magbawas ng gastusin, at umasa sa reserba ng Russia para maiwasan ang problemang pang-ekonomiya dahil sa mga pag-atake. Sabi pa niya, ang pagbili ng langis ng Russia ng China at India at ang pagbigay ng armas ng Hilagang Korea sa Russia ay pabor kay Putin. Kahit may lahat ng kondisyong iyon, sinabi pa rin ni Foreman sa Times Radio, siguro hindi. Pero ayon kay Foreman, ang mga pag-atake at sama-samang aksyon ng mga bansa ay maaring magpabagsak sa ekonomiya ng Russia. Bukod sa mga parusa, may senyales na handa na ang ilan sa European Union na gumawa ng hakbang na makakasakit sa Russia. I-release ang frozen assets ng Russia para magamit ng Ukraine. Malinaw na makakatulong ang ganitong hakbang sa Ukraine na humaharap din sa sarili nitong mga problemang pang-ekonomiya. Gayunpaman, tatanggalin din nito ang isa pang pinagkukunan ng kabuhayan ng Russia at ipinapakita kung paano nagdulot ng pagbabago sa geopolitikal na sitwasyon ang mga kabiguan ni Putin sa digmaan sa Ukraine laban sa kanyang bansa. Patuloy ang debate sa European Union kung paano gagamitin ang frozen na pera ng Russia. Ayon sa The Straits Times, pinag-iisipan ng mga leader ng European Union na gamitin ang mga ari-arian para magpautang ng 140 bilyong euro o dolyar, 150 bilyon sa Ukraine. Mangyayari lang ito kung magkaisa ang mga leader ng European Union sa desisyon, dahil ang pagkakaisa ang sagot sa pagsisikap ni Putin na ilihis ang pansin ng Europa mula sa Ukraine papunta sa sarili nilang bansa. Gayunpaman, maaaring may isa pang issue na mas nagbabanta na magpabagsak sa Russia kaysa sa iba pa. At ang isyong iyon ay ang simpleng katotohanan na si Putin ay isang 73 taong gulang na lalaki na hindi mabubuhay magpakailanman. Sa totoo, baka ilang taon na lang si Putin para makamit ang gusto niya. Kung mamatay si Putin, parang walang papalit sa kultura. Uri ng personalidad, gaya ng tawag ni Foreman kay Putin, naghihintay lang sa tabi. Ayon kay Foreman, malamang sa susunod na henerasyon pa mangyayari ang malaking pagbabago sa pagitan ng Russia at kanluran.
kabilang ang Ukraine. Sabi ni Foreman, plano ni Putin manatili sa kapangyarihan hanggang mamatay bago ipasa ito sa kanyang kahalili. Sa tingin ko, ang problema ay habang tumatagal siya sa pwesto, tumataas ang posibilidad ng pagdanak ng dugo kapag siya ay pumanaw na at dumating na ang kanyang kahalili. Ayon kay Foreman, maaring hindi ganoon kabaliw tungkol sa Ukraine ang magiging kahalili ni Putin. Ang labanan sa kapangyarihan sa Russia ay maaring kasing pinsala ng anumang aksyon ng kanluran o Ukraine laban sa Russia. Pinakamalaking kabiguan ni Putin ay ang kakulangan sa pagpaplano para sa susunod na magiging malaking problema para sa Russia. Napansin ito ni Putin at ayon sa Kiev Independent noong Mayo, may listahan na ng posibleng kandidato ang leader ng Russia na papalit sa kanya. Ang potensyal ang susi dito. Walang sino man na malinaw na inihahanda ni Putin bilang kanyang magiging kahalili at ang katotohanan ng iyon ay nagtutulak sa Russia patungo sa isang malaking suliranin sa hinaharap. Noong Setyembre, iniulat ng Reuters ang di pangkaraniwang sinabi ni Putin kay Pangulong Xi Jinping ng China sa parada ng militar sa Beijing. Ayon sa ulat, sinabi raw ni Putin sa pamamagitan ng kanyang tagasalin, ang mga organo ng tao ay maaaring patuloy na mailipat o matransplant. Habang humahaba ang buhay mo, lalo kang bumabata at pwedeng maging immortal. Ito kaya ang sagot ni Putin sa issue ng paghalili sa kapangyarihan? Simple lang ba na huwag mamatay? Maaaring iniisip ni Putin ang immortalidad, pero katang-isip lang iyon. Maaaring paligoy-ligoy na pag-amin ni Putin ito sa kanyang pinakamalaking kabiguan. Hindi inihanda ng leader ng Rusya ang bansa para sa buhay pagkatapos ng pamumuno ni Putin. Hindi maliligtas si Putin ng organ transplant. At ang maraming pagkakamaling nagawa ni Putin sa Ukraine at sa sarili niyang bansa ay hahantong sa pagkakabiyak ng Rusya. Maliban na lang kung maunang magpabagsak sa Rusya ang mga butas sa seguridad ni Putin. Ang leader ng Rusya ay labis na ginagastos ang yaman ng bansa sa Ukraine at ngayon sa Europa, na isa ring malaking pagkakamali niya. Alamin sa aming video. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa dagdag na video kung paano dinadala ni Putin ang Rusya sa pagkawasak.